Hi guys. So, ayan, kitang-kita natin. Oops, sorry. Ayan. Hi guys. So, eto na pala yung branch ng inner layer natin last October 3. So, 5-week update to. Ngayon ay November 9. So, eto yung branch nun. Ayan. Kita natin, lush pa din yung leaves natin. Medyo may konting drying out kasi natututok sa araw sa paminsan-minsan. Pero, ayan, ito yun. So, makikita rin natin, meron akong metro dito. Papakita ko lang kung gaano kanipis tong branch na inner layer ko. So, kita nyo, sobrang nipis niya. Hindi natin ma-measure. Ito na lang. As point of reference, ito yung chopstick. Ayan. So, kasing nipis niya lang tong chopstick na to. No? So, parang siguro mga 5 millimeter lang yung thickness nito. Tapos, ayan ano. Ang pinili kong branch is itong isa sa mga leading branch ng Red Emperor ko. So, ito, hindi ko to pinili kasi manipis pa masyado. Ito, potential, pwede kong lagyan. Kasi medyo same ano siya eh. Same sila ng kapal. Pero, ito yung first try ko sa air layering. Ginamit ko dito ay what do you call this? Peat moss ang tawag. So, ayan. Nakalimutan ko yung exact word ko anong tawag dito. Pero, ito lang ang 1 month update natin. Yeah, next month pa naman natin puputulin. Pero, as you can see, sa plastic, ayan. So, meron ng ugat. Ito, tingnan natin another angle. Ayan, ano. Ayan, ang lakas niya ng mag-ugat. No? Ayan, lumalabas. Bumubulwak na yung ugat dun sa isa. So, it seems very, very, very successful itong experiment natin na to. And then, pagdating siguro mid-November or end of November, puputulin na natin to. And iriripat natin into more peat moss para ma-acclimate siya and mag-grow pa siya. So, yeah. Ayun lang ating update natin for today. Okay. Hello. So, ito ang Red Emperor 1 natin. So, pakita ko lang. Ayan. Teka, dito tayo. Ayan, ano. Meron ng napakadami niya ng ugat. Tapos, dito sa baba, ayan, yung puti na yan, yan ang roots niya na lumalabas na dun sa plastic. Ayan. So, ngayon, gagawa na tayo ng cuttings na to. Puputulin na natin tong branch na to. Ayan. Kitang-kita nyo, maulan ngayon. And yeah, tanggalin na natin yung wiring para dito. At buksan natin kung ano na nangyari sa status ng ugat niya, kung madami na ba or hindi. Pero okay na to, hindi na pagkakalaban sa ang niya, kailangan natin. So ang yung dito is yung turo ni Peter Chang sa Heron's Bonsai. So ang guide niya para magawa ng air layering is to use itong sphagnum moss. Okay? So itong sphagnum moss binili ko lang sa Shopee. Madaming binebenta sa Shopee na sphagnum moss. Hindi ko pa alam kung ano yung pinaka-optimal sa kanila, pero ito yung binili ko. Ilalagay ko na lang sa screen ko anong type ng moss to. Pero, ayan, kitang-kita nyo, napakadami ng ugat, ano. Pwede na yan. Buhay na yan.
Support natin yan ngayon. Up. Kita nyo? Ayan yung mga ugat. No? So, let's cut. Okay? So, kaya ito ang gamit ko. Pamputol. Oops. Oh. Ayos. Hulog. Solid, no? Tama natin. Ayan. Yan ang resulta ng air layering natin. Lipat na natin dito sa paso na to. So kita-kita nyo, maliit yung paso. Sunod natin to. Kita nyo, maliit yung paso na gamit ko para dito. Dapat nga mas maliit pa yung paso. Logic being, ang gusto lang natin ma-achieve dito is to further promote pa yung root growth. So, ito yung iba kong sphagnum moss. So, yan. Lagay ko lang dito. And then, kita nyo, compared sa ibang air layering videos or tips dyan, nakikita ko kasi, ang sinasabi nila, lagay mo sa lupa or tanggalin mo yung sphagnum moss agad. Pero, as Peter Chan have said sa video niya, mas maganda na same medium pa din. Kasi alam mo na yung watering watering schedule nito eh. And yung kung paano i-maintain. So, yun pala. Ayun natin ang konti lang. Tapos isiksik natin ng chopsticks. Okay. Dahan-dahan ka kasi mababali yung ugat. You have to be very careful. Okay, ayan. Okay, so ayan na.